My name is Liza Digarais and here I am with my interviewer. Ako si Abilina Salido. Abilina Garais Salido pala. Kapatid ko yung papa niya ni Miss Garais, ni Lisel Garais. Okay. Anong bansa na yung napuntahan mo, ante, at gaano katagal? Sa South Korea po. South Korea. Gaano katagal ka nun doon? Always 3 months kasi lang ako, visitor lang sa anak ko. Ano po yung purpose mo pagpunta ng South Korea? Para bisitahin ko yung anak ko na babae, may asawa kasi siyang Koreano at may anak na siya, may apo na ako. I mean, ibig sabihin ko may apo na ako na isa. Kaya every year pumupunta ako, minsan twice a year, ganun, twice a year. Paano mo na-describe yung Korea, yung food culture nila compare sa atin? Ang madi-describe ko sa food nila kumpara sa atin. Kumpara sa atin. Unang-una, maanghang. Laging maanghang yung pagkain nila. Yun, yung different. Tapos, meron ulam sa gitna. For example, pinirito na pork or di kaya fried fish. Pero, ang kakaiba dahil marami silang side dishes. For example na kimchi, sweet na bawang. Tapos, basta iba-iba, hindi ko masaulo. Mga gulay na kinimchi, ganun. Ganun. Next question is, ano yung unang dish na natikman mo nung pagpunta mo doon sa South Korea? Unang dish, unang ulam. Ganun na nga, yung tulad ng pork beef, di ka fried chicken, may mga kasamang side dishes sa gilid. Tapos meron din kanin. Side dishes tulad ng marami din eh. Hindi ko mapangalanan. Katulad ng kimchi. Opo, katulad ng kimchi. Ano yung pinaka-memorable mo na dining experience? Dining experience. Katulad ng buffet. Buffet. Anong buffet, ante? Yung sari-sari yung pagkain na makukuha mo. Eat all you can. Korean cuisine lahat. Opo. For example, fried na, hindi ko makalimutan yung fried na kalabasa, fried na potato, fried na kamuti ba? Iba yung potato, Tapos, meron din salad, fruit salad, vegetable salad, meron din. Tapos, pinirito rin ng mga karne, mamimili ka. Tapos, steam din na isda, steam fish, ganun. Ano yung dishes or ingredients na kakaiba para sa'yo? Kakaiba para sa akin. Katulad ng laging maanghang, yun lang ang kakaiba. Laging maanghang yung pagkain nila. Ganun lang. Paano nila na-enjoy yung mga tao doon? Paano sila kumain? Mga formal setting ba or street food? Meron din naman restaurant ng Korean na formal seating, katulad na may lamisa sila. Meron naman ganun. Tapos, meron naman traditional yung nakalapag lang kayo, maglalagay ng upuan, din yung pagkain sa gitna. Kaya yun yung traditional nila. Nakaupo. Ano yung napansin mo sa nila? Traditional na pagkain? Tapos ano nag-stood out sa pagkain nila? Traditional nila, ina-adapt nila yung yung gulay na pinigaan siya na gulay. Tapos lalagyan ng yung parang lumot, nga yun? Seaweed. Tapos lalagyan ng kinulo na tubig, lalagyan na ng panimpla nila na yung seed na maliliit? Sesame seed, then sesame oil, patutuluan ng sesame oil. Yun, kaya hinahalo-halo nila yung gulay na yun na pinigaan ng katas nila. So hindi na siya maamoy na gulay talaga. Kaya masarap. Yun, yung traditional nila, alam ko. Ano yung nila, festival or celebration na napuntahan mo? Flower festival, ang ganda. Iba-iba ang klase ng yung flower. Ano yung nakain mo noon ng festival? Yung festival? Mga street food lang. Mga street food, ganun. Ganun lang. Sarang street food, may barbecue din. Tapos yung square na parang fishbowl sa atin. Sa kanila kasi udong ba yun, udong? Opo. Ay, batang udong.
Yung udong, yung noodles. Yung noodles, yung udong. Yung street food nila, yung tinutuhog din sa stick, parang Opo. stick ng banana queue. Malaki siya, kaya mawiwili ka talaga. Marami, tapos yung hipon na binalatan siya, tapos nilagyan ng harina, pinirito, sasawsaw mo sa sauce. Ang sarap talaga ng street food nila. Yun hindi ko makalimutan. Oo. Alam mo rin ba kung paano serve, o kaya mag-prepare yung local dishes? Prepare ng mga pagkain. Alam ko rin naman, kasi yung kinakain ng anak ko, yun at yun din, meron silang side dishes na kimchi na parang ugat, tapos kimchi din na repolyo, repolyo bagyo pitsay, sari-sari. Yung katulad nga ng sinabi ko na sweet na bawang, sweet garlic. Yun. Basta marami silang side dishes. Yun. Naiisip mo ba ito na challenging or na nakaka-interest gawin pag gumagawa sila nun? Opo, kasi pinatitikman sa akin ng anak ko bago matimpla niya kung okay sa akin. Okay naman, kasi nasasanay na ako sa panimpla ng aking manugang dahil lagi siyang nakaimbak yung mga side dishes nila sa rip. Kaya nasanay na rin ako. Masarap. Paano yung mga lokal doon na nakikita kong kumakain doon? Ano yung reaction nila pag nakita nilang kumakain ka sa kanila? Okay lang kasi sanay na sila. May mga foreigner na iba't ibang bansa sa kanila. Sanay na rin sila ng foreigner. Ano yung mga similar na pagkain nila sa Korean na meron din dito sa Pilipinas? Katulad din ng rice, kaya lang lagi siyang nakatakal sa sa cup. Hindi kasing katulad ng Pilipino na ito yung ng rice. Sa Korea kasi may takal po. Ganun. Tapos, may ulam sila rin na parang katulad din sa atin na katulad ng in-steam na pato. Ganun. Hindi ko makalimutan yun. In-steam na pato. Tapos meron silang sausawa na tuyo. Ganun na may kalamansi. Yun the same. Parang meron din sa atin. Ano yung experience mo nang nalaman mo yung mga pagkain nila? O kaya pagluluto. Kung paano sila magluto, paano kumain. Paano sila magluto, paano kumain, paano magluto. Madali lang naman kung halimbawa sabihin ganito yung pagkain. Tulad ng ng pansit. Halos parehas lang, may repolyo, mayroon din sahog na hipon, may karne, tas may carrots din na halo. Chapsi ang tawag sa kanila noon, sa atin bihon. Pansit, ganon. Ano yung ingredients or techniques na in-comparate sa pagluluto natin sa Pilipinas? Yung parang kakaiba yung pagluluto nila, ganon. Dishes. Ano pa ba yun? Kakaiba? Yung ba yun? Parang radish sa kanila. Sa kanila kasi yung radish nila, malaki, parang upo. Sa atin di po ba, maliliit lang siya, kulay puti. Doon, yung side dishes nila, ginagawa yung radish na yun, matamis na siya, tapos kukulayan nila ng dilaw. Kaya magugustuhan mo, matamis siya, tapos lagyan ng food color. Na yun yung side dishes na yung pang-alis ng sawa ng pagkain nila. Kunyari, karne, pinirito, yun. Masarap yun. Last question is, ano yung mga advice mo sa mga taong pupunta ng South Korea tapos titikman yung mga cuisine nila? Naku, wow. Kunyari, ikaw na, gusto mo. I-advise kita, pag nakatapos ka, punta ka muna ng Korea bago ka mag-work. Mag-ano ka muna dun, mag-tourist ka. Kasi masarap talaga po sa Korea na, masarap sa atin, bakit natin ipagpapalit yung bansa natin sa Korea? Kaso, kakaiba nga yung pagkain nila. Kakaiba talaga. At saka ang lugar nila magaganda. Marami kang mapupuntahan. Katulad nung napuntahan ko yung, nauso yung palabas na Jumong. Napuntahan ko po yun sa bundok pala yung sinusyutingan nila, parang Malapalasyo. Tsaka yung nakadaan sa itaas, ano nga yun? Yung, di ba, dadaan ka ng... Skyway. Skyway. Ano lang, sa lubid lang, parang kuryente lang. Malayo yung pupuntahan mo, pupunta ka doon. Ano ka lang sa itaas, nakaangat. Parang elevator pero pag ganun. Hindi siya, bagging lang siya Hindi elevator, di ba yung elevator malaki yun? Opo. Nakalimutan ko. Meron nun sa Mabinay sumakay kami ni tito mo.
Ako, sayang, nakalimutan ko. Ang tawag sa kalimutan ko. Oo, ang ganda nun. Sa Seoul yun, sa Seoul. Oo. Saka, maganda talaga sa Seoul kung pupunta kayo ng Korea, ini-encourage ko. Ikaw, sa aking pamangkin, ini-encourage ko siya. Or sa iba pa man na makakita nitong interview. May makakita pa ba nito? Si ma'am. Si ma'am lang. O ma'am, pumunta ka sa Korea, maganda doon. Maganda yung mga tanawin kasi iba naman sa Philippines. Iba naman din sa Korea kasi pag sa amin sa Korea, mas maganda sa amin sa atin kasi hindi gaanong mainit. Sa Korea, mainit talaga, sobrang mainit kasi purong simento. Pag sobra naman ang lamig, talaga sobrang lamig sa atin, maganda rin. Kaya lang, maraming panahon sa atin mainit eh. Hindi, at saka wala tayong snow. Yun, dapat puntahan. Pumunta ka na Sisi. Yun, maganda talaga dun. Yun lang. Thank you po. Lang ano man.